Hi guys, good morning. So, ipakita ko sa inyo ulit ngayon yung may video ako last time, di ba, na sa Arclem Lite B5. So, ipakita ko sa inyo ngayon kung ano yung setup niya pag naka full bendo setup siya. So, lahat ng features and capability ng B5 natin na board. So, ipakita ko sa inyo ngayon kung paano din siya naka-connect. So, okay. So, ito yung setup natin ngayon. So, ito yung Arclem Lite natin na naka-Node MCU. Connected siya sa ito, Hoplite. May Hoplite yan. Hoplite lang yan. Pero, dito, connected siya sa bill acceptor. Tapos may coin slot pa tayo. Then, meron tayong LED frame na 3 wires. So, 3 wires. Meron tayong black, blue, and red. So, 3 wires yan siya. Then, may push button. Then, meron tayong LCD. Tapos, meron pa tayong printer. So, yan po yung lahat ng capabilities natin na setup. Tapos yung niya dito is 3 amp lang to siya na power yung gamit natin. Pero mas maganda, mas malaki pag gamit ka ng bill acceptor. So, ito, naka barebone lang siya, pero pwede rin kayo bumili ng ating casing. So, yung casing natin, naka-din rails yan siya. So, ito, kasyang-kasya lang yan siya dyan. So, maganda yan siya para at least protektahan natin yung device natin. So, example niyan is ito. Yan, dito yan siya nakalagay. Yan. So, ganun yung magiging setup niya. Kumbaga. Diba? At least malinis. Tapos, maganda yung plastic nito. Hindi siya 3D printed lang. Okay? So, before nyan, yung ginawa ko pala dyan is connect natin dito. So, ito yung mini connector natin. Mas gusto ko kasi naka-solder siya dito kaysa nung, para at least alam ko talaga na connected siya. Tapos ito, dito natin i-connect lang yung tie wire. Tulad yan, nakatali lang. Tapos pwede natin siya i-diretso na doon sa ating So, yan, may pin siya dyan para i-connect na natin. So, before natin ipakita ko, sa same time yung video natin, so medyo mahaba to siya. Yung unang part, pakita ko po na kung paano siya gumagana. Tapos the next is kung paano natin siya i-set up. So, same na actually yung setup natin. So, mabilis lang mag-setup sa MikroTik. So, pakita ko lang din para at least isang video lang yung titingnan nyo. So, ito, naka-setup na to siya ngayon na hindi naka-auto-generate 0 siya. So, yung sinasabi ko ng auto-gen amount, sulod nito. So, yan, kung pansinin nyo itong sa baba, naka-0 siya. Ibig sabihin, naka-vendo mode siya. Hindi siya naka-auto-gen na mode. So, yung last video, naka-auto-gen din siya. Ito naka-vendo mode. So, unahin mo natin yung sa ating code generation. So, sa pag code generate tayo, so press lang tayo ng button. So, papansin niyo nag-iba yung kulay, ay ng ilaw, tapos nag-enable din siya. Tapos pwede tayo maghulog na ngayon ng bill. So, bill natin. So, may 100. Tapos, hulog tayo ng 10. So, yan, pwede yan siya sabay guys na So, meron tayong 110. Kung nakita niyo sa screen, yan, 2 days and 3 hours. Tapos, pag-press natin, since naka-enable yung printer natin, dapat mag-print din siya. Okay. So, mag-jam lang yung natin. Pero, yan. Generate siya. So, double check natin siya ngayon sa ating ating Winbox. So, users. So, yun. Lumabas. 2020 84. So, working yung printing. Saka So, ngayon, sa insert coin naman, try natin yung insert coin. Yung insert coin, naka-disable dito yung yung printing. Kasi, sinet natin siya dito na, saan yung printing? Printing. Wala, saan yun? Yun, printer. So, naka-code gen only. Pag code generation lang siya mag-work. Pag gusto mo lahat, so print all dapat. So, yan, naka-code gen lang. So, try natin, gamitin natin tong cellphone natin na luma. Yung ating S4. So, connect tayo sa piso Wi-Fi 2. So, sign in tayo. So, to siya? Code gen at saka codeless na din to siya. So, pansin mo, may insert coin dyan. Insert coin. So, kung papansin may nakasulat siya, naubos na yung oras kasi nag-login kasi ako nito kanina.
tapos dinisconnect ko siya. So, magre-retry kasi yun siya sa last na voucher na naka-save dito. So, click natin yung insert coin. So, yan, connecting to Bendo. Pansin nyo, gumana agad. O, diba? Ang madali. So, insert tayo ulit. Sorry. So, bill, sector. Yan, 100. 110 ulit. So, 110. 110. So, generate natin yung code. So, antayin na natin kasi nagka-connect siya sa device. Then, yun. Connected na. So, check natin yung ating status. 10.0.0.1. So, yan yung status natin. 2 days and 2 hours. So, same kasi siya dito din sa ating 3 hours para 2 and 59. Ito yung focus mode. So, basta yun siya. Then, check natin sa ating So, dalawa na. So, ito yun. Nag-login na siya. So, makikita natin yung ito. So, same pa rin yung concept natin dito, guys. So, pag bumili kayo ng kit natin, so, may chance na meron akong, ito pala na Genius 7, pero pwede rin yung top yung gagamitin nyo. Pero ito kasi yung mas gusto ko kasi mas maganda mas magandang klase kasi siya, mas mahal lang. So, ito, pwede rin to gamitin nyo is industrial printer. So, okay lang din. So, make sure nyo lang na meron to kasi sa likod yung sa printer. Make sure nyo lang na tama yung pagkasulat dito. Sa printer, saan yung printer? Ano nakasulat? Saan yan? Wala. Ayan, ito sa printer. Sa printer may nakasalit ito na printer ground RX TX. So, dapat equivalent lang yung dito sa ground RX TX. So, yun yung importante doon pagdating sa printer. So, kahit anong printer, basta 9600 na baud rate na TTL. So, yun. Mag-work siya, pati sa cutter, tipong ganun. Ito naman, sa LED frame natin, pwede yung 2-pin lang na LED na mag-on lang siya pag So, dalawa kasi yung dito. Kung gusto nyo na naka-on lang siya lagi, so, kung papansinin nyo dito sa may LED dyan, 12 volts, tapos ground sa gitna. Hindi lang siya clear, pero pag bumili kayo, makita nyo naman. So, pwede nyo diretso sa 12 volts tapos ground. So, ibig sabihin yung 2-pin na na LED, always on lang siya. Pero kung ilagay nyo siya sa ground tapos LED, pag mag-push button ako, saka pag enable yung saka lang siya mag-on. So, ganun yung concept dito naman. So, yan. Okay. So, ngayon, punta tayo sa pag-setup. So, ito, ka-setup na to siya. So, same pa rin yung setup kanina. So, ulitin ko lang siya ng mabilis para at least makita nyo kung paano. So, basically guys, itong gawin natin is delete muna natin para sure. So, yung mga alam na kung paano ito i-setup, pwede nyo na i-stop yung video dito. Tapos, mag-like na lang kayo para at least, may like din ako. So, gawin natin is i-reset muna natin to para at least, So, pag mag-reset kayo guys, always wala lang naka-check. So, yan. Reset tayo. So, tingnan natin kung gaano kabilis tayo mag-setup ng MikroTik. So pag magbili kayo ng kit, meron tayong free na 5 OCI. Yung OCI natin is one-click install yun siya. So, ibig sabihin yun yung ginagamit natin para mag-configure ng MikroTik na one-click lang. So, ibig sabihin, siya na bahala mag-setup, lahat na pag doon, gagana na siya agad. So, wala na kayo problemahin. Kung gusto nyo lang na dagdagan yung config or whatnot, or kung makalikot kayo, so pwede pa rin. Tapos try nyo lang, pag magkamali kayo, reset nyo lang ulit, tapos OCI lang ulit. So, ganung way, matututo kayo sa mga pagkakamali ninyo. So, pero at least, gagana pa rin yung system. OCI nyo lang ulit, gagana siya ulit. So, ganun lang siya kadali sa atin. Okay? So, yung 5 OCI na yon, free yun siya, pero 100 per OCI kasi yun siya. Hindi yun siya refundable nalagay ko lang siya as free talaga sa kit natin para at least mas mapabilis or mapadali yung pag-setup ninyo. So,
Kung marami kayong mali, so bili na lang kayo ulit. So, ganun lang. So, connect tayo ulit. So, wala na siyang admin. So, ngayon, dito, i-ask ka ng old password sa new password. Lagyan mo lang ng password. Okay. Yan. Change na. Tapos, yung password nyo, yun lang yung gamitin nyo na ilagay dito sa empty admin pass. So, lagay ko yung password ko ng NextNet app. So, make sure guys na since naka-connected naman tayo dito sa device, ibig sabihin yung laptop natin is connected siya. I mean, yung laptop natin is reachable yung MikroTik. So, importante yan siya. Kasi yung iba, nagko-configure sila dito pero hindi para yung reachable yung MikroTik. So, para reachable siya, make sure nyo lang na ang gamit nyo na connect to is yung IP at hindi yung MAC address. Pag MAC address, usually kasi nakaka-connect yan lagi. Pero pag dapat IP. Kasi IP-based yung communication natin sa ating uploader. So, make sure na IP-based din yung test nyo. So, connect nyo. Pag hindi kayo nakakonect sa IP-based, ibig sabihin, hindi siya same network. Okay. So, ngayon, ito, configure naman. So, palitan lang natin yung piso Wi-Fi ng iba. So, since empty to siya, kailangan natin siyang i-configure. So, pag kukunin nyo yung OCI, send nyo lang sa akin yung email, kasama yung sticker ID na isasama ko dito kasi yun yung kayo yung may-ari ng na to. So, mabibigyan ko kayo ng OCI. So, OCI is 5 lang. Pag wala na kayong dagdag na lang kayo. Meron na tayong GCash na payment via send it naman doon kung magbili kayo ng OCI. So, dito, so may OCI na kayo. So, dito yung lalabas yung number na to. Teka lang, yun natin yung camera. So, yan. Dito, ito yung number na to. Ito yung available nyo na OCI. Okay? So, ngayon, lagyan nyo ng device name. So, device name as much as possible, maliit lang. So, 5 characters, tipong ganun. Then, Wi-Fi SSID. So, ngayon, gawin natin 3. Kasi, naka-connect siya sa number piso Wi-Fi 2 para at least pakita ko rin sa inyo kung paano siya mag-setup doon. Okay? So, ito rin yung gagamitin niya kung saan ko connect sila at saka yung device natin, yung mga natin, customers. So, ito, as hotspot folder, dito maraming nagkakamali. So, hotspot folder, public yung ilagay nyo pag naka-hoplite. Or, kung papansin yung files nito, yan, file list, pag may nakasulat ito na flash, dapat flash public. Ulitin ko pag may nakasulat na flash, dapat flash public. So, yun sa mga hex. Usually sa hex yun ganun. So, pag wala siya, public lang. Okay? So, hotspot address, okay na rin yan siya. So, kung medyo may alam kayo sa networking o tipong ganun, so pwede nyo siyang palitan ng mga /22 or whatnot. So, depende na yan sa inyo. Then, hotspot server, depende sa inyo kung ito yan siya actually, servers. So, kung saan siya ko-connect lang or saan siya mag-generate na hotspot server. So, ito, maganda to siya para sa mga binivilan natin yung mga servers natin. So, pwede all. So, sana all. I mean, para sa lahat na Then, default user profile. Ito yung gagamitin na default user profile dito. So, dapat existing to siya sa MikroTik. So, usually, ito yan siya. User profile default. Kung ayaw nyo gamitin yung default kasi ginagamit ka sa iba or something, so pwede kayo magawa na default. Ang ibig sabihin lang ng default user profile, pag hindi pumasok sa sa time price settings dito yung profile na yon, wala dito, yung default profile niya gagamitin. So, usually yung iba ginagamit isang profile lang, so rate 1. So, depende na yan siya kung gaano kayo ka-OC sa mga profilings niyo. So, yan. Then, ito, top text. So, gawin natin itong piso Wi-Fi 3 na lang. So, take note guys, ano to siya dito? 20 characters. Pero actually, naka-ready na to siya sana. So, pwede siyang lagyan natin yung piso Wi-Fi 3. So, yan. Automatic na siya mag-adjust. Tapos dito, ito na yung sa bot. Kita natin yung camera. Ito na yung sa bot text. Ito yung sa top, ito sa bot. So, kahit ano yung isusulat niyo dyan. So, depende na. Lagay kayo ng welcome or something. Or anong gusto niyo. Yan. Tapos, ito, online check. So, may mga iba kasi na gusto na naka-check muna yung internet bago siya mag-generate or tipong ganon. Pag press button pala, check mo yung internet. Hindi siya kukontinue kung walang internet.
So, usually, dinidisable na lang namin to kasi magpadagdag siya ng bagal. So, coin slot type, universal or S-type. So, usually, universal naman. Ito lang, ibig sabihin lang ng 5 peso. Ibig sabihin, yung, alam mo yung mga sa PisoNet na 5 peso yung hulugan. So, concept lang yun. Every pulse, 5 peso yung pagre-read niya. Pero yun. Pero universal lang gamitin natin. Then, codeless button. So, itong codeless button, ito yung insert coin na nakikita niyo sa ano natin. Kung nakita niyo yun siya kanina. Nakita niyo siya kanina dito, insert coin. So, yun yun sa codeless button. So, time rates. Ito, may iba kasi na ayaw na lang i-display yung time rates. Tapos, may data rates. Data rates, may iba kasi tayong data rates dito. So, usually, wala namang gumagamit. Mas gusto nila yung naka-time lang. Ayaw na lang nililimit. Or yung iba, nililimit na lang nila sa user profiles nila. Okay? Then, e-load rates. Meron tayong e-load dito na naka-enable. Then, ito, printer. So, pag naka-all, kahit na codeless or cogen, gagana siya. Pag dito, cogen lang yung printer. So, yun usually, yung naka-cogen lang yung gumagamit kasi hindi nila nila-login na agad. Para may ano lang sila. Then, ito, add rate validity, add rate time, or add rate validity. So, sa validity increase yan siya. So, either mag-add ka ng day or add mo yung time or yung multiplier mo is yung validity. So, add rate validity na lang tayo. Then, ito yung view sa validity. So, ito yun siya. Yan. Kung gusto nyo palabasin yan, yan yung enable nyo. So, web sales. So, web sales, ito yung siyang web sales natin. Kung gusto nyo na ganito. So, kanina, nag-ano tayo. Lagyan natin. So, ito lang natin. Wait ha. Pakita ko sa inyo yung yan. Okay. So, ito na yung summary. So, meron na tayong 485. So, pansin ninyo, ito yung mga testing ko kanina. So, naghulog siya ng 110. Ito yung may bill acceptor na. Then, makikita natin yung, ito, naka-codeless type naman siya. So, kita natin yung time. 2 days and 3 hours. So, since codeless tong isa, so dapat nag-login to. So, makikita nyo yung MAC address ko. Oh, yan. So, alam nyo na rin yung ano dyan. Okay? Tapos, ano pa? Then, web sales, yung portal. Ito naka-Arclem portal. So, mamili kayo or gusto nyo rin customize. Marami tayong mga nagko-customize ng portal. Ask nyo lang dun sa group. Baka gusto nyo paggawa. Sa akin, dalawa lang yung nagawa ko. Mas magaling kasi sila magawa. So, sa kanila na lang kayo magpagawa. So, ito Android client app. Ito yung app natin na nasa Android in which yun yung nagsisave ng code sa database. So, usually kasi may mga phone kung gusto nila na ma-save. May mga phone kasi na hindi nakaka-save dito sa Chrome. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng app para para pag doon kayo mag-login, isi-save nyo yung code nyo. So, makikita nyo sa database yung code. Tingnan nga natin kung meron ba tayo sa code. Wala pala akong Play Store dito. So, search nyo lang yung sa Play Store. So, meron din akong video doon. So, hanapin nyo lang kung paano. Then, restart script. Ito yung nag-restart ng natin. So, yung iba, disable lang. Clean up script. Ito naki-clean up lang ng mga yung sa firewall, saka something. Then, Micmon integration. Ang concept nitong Micmon is that ipareha niya yung logging niya sa Micmon. So, at least, pag tingnan ng Micmon yung yung ito Hoplite, makikita niya na andun yung sales nyo din. So, at least, integrated na siya doon kung gusto nyo ng gano'n na setup. So, yun. Marami tayong mga feature, guys, actually dito. So, nakahati-hati lang kasi yung ko. Pero ito, sige, natin lahat. Then, ito, empty host, tapos empty port remote. So, ito kasi, pag yung mga iba kasi na gumagamit ng yung mga remote Winbox, pwede nyo kasi actually ma-access yung MikroTik nyo gamit dito. So, ilagay nyo lang yung IP ng remote Winbox nyo, tapos yung port, tapos connect nyo. Pwede nyo ma-connect kahit saan kayo sa mundo, kumbaga.
So, yan. Code prefix. Ito yung ano, kung gusto nyo maglagay ng letter before dyan. So, lagay yung R, 2. Mas maganda, tatlong characters lang as much as possible. Kung okay nga, isa lang. Para at least, konti lang yung ipapasa natin na data. Then, yan. Code delay. Mga setup lang yan siya. Then, ito, pause time. Kung enable nyo yung pause dito doon sa status. Yan. Enable sa bendo. Ito, maggawala ko ng ano dito para sa bendo. Gawala ko next time ng another naman ulit video para sasabihin medyo malaki kasi yung siya na then trial, kung gusto niyo maglagay ng trial, enable nyo lang, tapos ito yung configuration ng trial. Ito portal marquee, kung ano yung gusto niyang lalabas lang doon. Then ito namang buy voucher naman, ito kasing buy voucher, ito yung kasama to siya sa app, so ibig sabihin na dito lang siya sa app, magbabay lang siya ng voucher pero hindi niya gagamitin, kumbaga. So, tapos nakasave lang siya doon. Nakasave lang. Then ito, firewall cleanup. And then, store name, AutoGen. Itong store name, ito siya yung lalabas dito sa printer nyo. So, pwede magkaiba yung device name saka store name. So, depende nyo yun siya. Kasi as much as possible, wag yung bagabugoyin yung device name kasi ito yung nakalagay sa natin. So, dito. Then, itong button AutoGen amount, yun yung sa last video na pinakita ko sa inyo na wala to lahat. Printer lang saka walang press lang button, tapos gagana na siya. Okay? So, yun yung mga setup natin. Dito naman tayo sa time price. So, ganun lang kadali. Mag-setup, ilagay nyo lang yung price dito. Magkano amount, 12 minutes. Itong dapat sa time, dapat ganito yung time settings 12 HD, tipong ganan. Then ito, message lang to para ka nang isulat doon sa ating sa ating portal. So, yung message na yan is sa portal lang actually yan siya lalabas. So, kailangan kita natin yung portal. Hindi, na pala ako. Mag-reset pala tayo. So, yan, tapos date to bandwidth kung ano yung i-limit mo sa kanya. Automatic na rin to siya mag-create, guys. So, technically, one click lang, wala na kayong gagalawin sa MicroPic. Ang kailangan nyo lang is manood at magbasa at intindihin yung mga diniscuss ko. So, yan. Tapos, close natin yan siya. Tapos, ito, yung iba, sa i-load na to siya sa Micmon. So, sa ibang na lang yan siya. So, yan. Ready na tayo. Una, nakaset na dito sa naka-reset. So, yan. So, start na tayo mag-setup ng MikroTik. So, 23 minutes. Tingnan natin kung gaano kabilis. So, una, set device ID lang natin. Ito yung device ID. Ito yung device. Lalabas yun siya dito pag mali yung config. At saka ilalagay din naman sa sticker yung device ID actually niya. Para at least madali lang sa inyo mag-setup. So, ang gagawin nyo lang, naka-login na kayo dito. Meron kayong one-click install. Nakaset yung device ID. So, follow nyo lang. 1, set device ID. So, mag-create siya ng system user ng device. 2, one-click install. So, ibig sabihin, create siya ng hotspot, i-bridge niya yung LAN. So, ang mangyari niyan, yung 3 and 4, nasa hotspot. Yung 1 is internet. LAN 2 is yung papunta sa laptop natin. So, pwede nyo gamitin yun para sa ibang network. Or kung gusto nyo gawin yung hotspot, baguhin nyo lang yung bridge. Pero usually, ginagamit ko yan siya para meron tayong access sa admin. So, tapos na yan. Tapos 3, auto-config empty. So, itong ginagamit ko, ito yung nag-ano lang actually ng firewall para maka-access to siya. So, kung ayaw nyo mag-OCI, gagamitin nyo yung tulad ng kay Bobong Tech na setup. Pwede rin yan. Ito lang yung i-click nyo. Then, upload hotspot folder. So, ang gagawin nyo yan is i-create nyo yung hotspot portal natin. So, i-create nyo siya based dun sa configuration nyo. So, nag-create tayo ng HTML dito. So, yung program ko is nagpo-program din ng HTML. Kumbaga. Then, number 5, hotspot. Yan. So, kanya yan siya. Ngayon naman, ang gagawin natin, since ito, naka-Wi-Fi to siya, kailangan natin siya connect sa Wi-Fi natin ito. So, dapat kukonect siya sa Piso Wi-Fi 3. So, paano natin yan siya gagawin? So, gagawin na natin is ito, dalawa to dito. Meron tayong config at saka reset. So, press mo natin yung reset, tapos mag-blink to. Pag blink nito, may fast na blink. I-press natin yung config button. So, yan. Yan, nag-blink na siya.
Hold natin siya. Pero may lalabas din dito na config. Pag lalabas yung config, dapat nakapress ka ng button. So yan, naka-config mode na siya. So config mode sa Arclem Lite. So may SSID dito. Kailangan natin connect sa SSID. Kung hindi siya gagana, punta tayo sa IP niya habang nakakonect sa SSID. Pag hindi gumana yung automatic na pop-up. So depende kasi yan siya sa phone eh. So yan, hintayin natin. So Arclem Lite. So pag-click natin ng Arclem Lite, yan, nag-pop up siya. So, ang ginagawa lang nito is i-connect lang natin kung saan siya na piso Wi-Fi. So, dito, list lahat na nakita niya ng piso Wi-Fi. Click lang natin tong piso Wi-Fi 3. So, pwede rin lagyan nyo ng password. So, depende sa inyo. So, usually kasi walang password, pero nilagay ko na lang din yan siya dyan. Tapos, click nyo lang yung update. So, pag click nyo yung update, config done, restarting na yun siya. Pag hindi siya mag-fully restart, press nyo lang ulit yung restart. Pero nag-restart naman siya, so okay na. So yan, tingnan natin, reconfig, connect na siya sa piso Wi-Fi 3, in which ito. Then, ang gagawin niya is kukunin niya yung config. So take note guys, yung concept ko kasi dito, wala dito yung configuration and all, nasa MikroTik natin. Para at least hindi masisira yung flash memory at magtatagal yung ating ESP. So, yan. So yan, connected na siya. Starting device. So yan. So ready na yung ating piso Wi-Fi. So try muna natin yung codeless kasi yung codeless natin ay code gen nakakonect siya sa printer. So mapapansin niyo kanina 23 minutes, ngayon 26. So ibig sabihin nasa 3 minutes lang yung pag-setup natin ng piso Wi-Fi kit. So ganun lang siya kadali guys. Sundin niyo lang talaga yung process. Okay? Believe in the process. So, click natin. So, yan. Nag-blink na. Tapos ito, ready din. So, ready natin yung 100. Sorry. 100. Ay. Naipit ko. So, yan. 100. Tapos, lagay tayo ng 10 pesos. So, yan. 110. So, press natin yung button. Please wait. Tapos dapat gumana na siya. So ito na yan. 814007. So ito rin yung lumabas. Check din natin sa ating desktop kung gumana ba talaga yung pinanggagawa natin sa buhay. So yan, users. Yun, 81447. So ngayon, natin. So, try naman natin dito sa ating codeless. Codeless. Try natin. So, medyo mahaba ito siya, pero yes. So, connect tayo sa piso Wi-Fi 3. Yan. Then, wait lang natin. So, insert tayo ng coins. Yan. Trigger na siya. Ulit tayo ulit. Kaya natin 200. Ngayon natin 500 at 300 na lang kasi tingnan natin kung kaya niya ng 300. Oh, yan, 300. Yan ako, 300. Oh, 320. Yan. So, yan. Tingnan natin. 320. Zoom in natin para doon sa mga hindi naniniwala. Yan, 320. 320 to 320 din. Okay. Tapos, generate code tayo. So, check mo. Andito na yung code. Generate na siya. Tapos tayo, connected na din. Okay. O, yan. Pumasok na yung nag-create na siya ng validity natin. So, check natin yung validity natin. Yan. So, meron tayong 6 days. So, try din natin mag-extend time. Hindi na gumagana extend time. Hindi. Ito pala yung view rates. So, diyan mo makikita. Tapos yung talk.to pala, hindi ko pala na para to sa chat. Yung chat natin, chat message. Dito yun siya. Ito, yung talk.to na property ID. So, i-erase nyo lang dito guys ha, kasi pumupunta sa akin yung mga nagchat-chat yun ng mga customer. So, extend time tayo. Click tayo ng extend time. Connecting to Bendo.
So, yan. Oh, gumagana yung extend time, ha. Gumagana yan siya. So, follow lang kayo ng instructions. Gumagana yan siya, guys. Makita tayo na ulit ng yan. So, 120. 2 days and 3 hours. So, generate tayo ng code. Natin kung gumana ba. Yan. Time now extended. So, meron na tayong 8 days. So, yun guys. Ito naka-enable din yung pause time. Pause time actually mag-log out lang. So, yun guys. So, yun yung full setup. Kung mapansinin mo, dami kong mga sinasabi. 30 minutes. Tapos 3 minutes lang tayo nag-setup. Tapos gumana na agad. Okay? So, ganun kadali lang mag-setup ngayon ng MikroTik. So, yun. Available na to sa Shopee. Hindi pa pala. Ilalagay ko pa mamaya. So, pero magiging available to sa Shopee. So, yung base model natin is ito, saka ito. Nasa ano lang to siya, 1,850. So, mura lang. Tapos may 5 OCI na kayo and all. So, kung magdagdag lang kayo ng mga kailangan nyo, so, pwede na yan. So, meron na tayong available na casing. So, ito, DIN rail pala to. So, bili na lang kayo ng parang ganito. Kinat ko lang. So, may maraming nagbibenta doon sa Shopee. Mura lang din to. So, lagay nyo siya dyan. Tapos, paglagay nyo doon, lock. So, open lang. Lock na yun siya. Okay. Yan na siya matatanggal. So, tanggalin nyo lang. Ganun lang. Tanggal. So, at least, ito yung mamount. So, sa mga bibili ng mga boxes ko, naka B5 na ito lahat. Pero yung Arclem LAN yung gamit ko doon. So, mas mahal kasi yung Arclem LAN eh. So, gumawa ko ng light na nasa ESP86 lang. So, ito, wala tayong license dito. Dinerecho ko na lang kasi sa code ko. Dinerecho ko lang kasi sa kasi marami pa kasi akong ESP86. Kaya, bili na lang kayo ng kit guys. Para at least support the devs na lang din. Okay? Okay. Then, about din sa support, actually, pwede nyo akong i-chat sa we will do the best that we can para ma-support kayo. Pero medyo may work din kasi ako at saka kulang actually yung time. So, ang ginagawa ko kasi nun, halos wala na tayong support pero magre-reply lang tayo. Wala akong time na sa inyo, mag-support. Pero magre-reply naman ako sa sa ganun kasi binababaan ko kasi yung overhead at least para mapamura natin yung setup natin. Saka, binibigay ko naman, gumagawa naman ako ng videos ng parang sa setup. So, panoorin nyo lang, basahin nyo lang, or matutunan nyo rin kung paano setup. Mas maganda rin kasi na marunong kayong mag-debug or mag-setup ng bendo ninyo. Kasi negosyo to eh. Diba? So, as much as possible, huwag nyo iasa sa iba yung sa negosyo. Kasi tatagain lang kayo sa gasto ng mga tech. So, yun. Or kailangan may trusted kayo na technician para So, pwede naman mag-reach out sa amin kung may issue or type yung ganun. Hindi naman kami Okay? So, yun lang guys. So, nakita nyo. So, complete setup na yan. May coin slot, may bill acceptor, may printer. So, pwede rin tayong digital printer na AutoCAD. May LCD tayo. Tapos yan. Then, ito naka 2-pin, 3-pin pa na type. Tsaka, MikroTik na. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung bagong product natin. Yung ating Arclem Lite. So, yun lang. Don't forget to like and subscribe.